Sinasabing ang bawat patak ng luha ay may dalang kwento. Mga kwentong madalas ay ibinabaon natin sa limot upang hindi na muling masaktan. Ngunit paano kung ang tanging susi sa iyong kaligtasan ay ang mismong sakit na pilit mong tinatakasan? Sa gitna ng maingay at magulong lansangan ng Quezon City, isang babae ang nakikipagsapalaran sa lupit ng tadhana. Si Tessa. Isang lingkod bayan na ang tanging kasalanan ay ang panindigan ang katotohanan. Hanggang sa siya ay itinakwil, dinungisan ang pangalan at iniwan sa kawalan. Sa kabilang dako, sa loob ng isang palasyong nababalot ng lamig at katahimikan, may isang batang nakakulong sa madilim na alaala ng nakaraan. Si Liam, isang batang hindi na muling nagsalita mula nang lamunin ng apoy ang kanyang mundo. Ang kanilang pagtatagpo ay hindi isang pagkakataon lamang. Ito ay isang engkwentro ng dalawang pusong sugatan na pilit paghihiwalayin ng kapangyarihan, kasakiman, at mga lihim na pilit itinatago ng pamilya Buenavista. Sa ilalim ng mapanuring mata ni Doña Trinidad, isang reynang may pusong bato. At sa pagitan ng pagdududa ni Adrian, isang amang naliligaw sa sariling pighati, kailangang pumili ni Tessa. Hanggang saan mo kayang tiisin ang hapdi ng pagkakaluhod sa harap ng mga taong nang-aapi sa iyo? Kaya mo bang magsakripisyo para sa isang batang hindi mo kadugo? Kung ang kapalit nito ay ang iyong huling dangal, ito ay isang paglalakbay ng pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Isang kwento ng pagtataksil na magmumula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo at ng pag-asang sisibol mula sa mga abo ng kahapon. Ihanda ang inyong mga puso. Dahil sa dulo ng bawat pagsasakripisyo, ang katotohanan ay laging may paraan upang muling magsalita. Lumayas ka. Hindi namin kailangan ng isang magnanakaw at manlilinlang sa loob ng pamamahay na ito. Ang mga salitang iyon ni Adriano Buenavista ay tila mga talim ng kutsilyong dumaan sa puso ni Tessa. Hindi ito sigaw. Hindi ito malakas. Ngunit ang bawat pantig ay puno ng puot at pag-alipusta na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang boses na dati niyang naririnig sa mga balita bilang isang matagumpay na CEO, ngayon ay direkta ng bumabaon sa kanyang pagkatao. Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Tessa. Ang plastik na supot ng bigas na hawak niya. Ang bigas na akala niya ay tulong para sa mga nawalan ng trabaho sa Quezon City ay tila biglang bumigat ng 100 kilo. Hindi siya makapagsalita. Ang lalamunan niya ay nanunuyo at ang bawat hininga ay parang may nakabara na bubog. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing hindi siya magnanakaw, na siya ay isang biktima rin ng sistemang kinalaban niya. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mainit at traidor na luha na pilit niyang pinipigilan. Tumingin siya sa malawak na sala ng mansyong Buenavista. Napakagara. Ang sahig na marmol ay kumikinang. Sumasalamin sa kanyang madungis na tsinelas at kupas na damit. Dito, sa gitna ng karangyaan, ang isang katulad niyang nawalan ng dangal dahil sa maling paratang ay mistulang isang batik sa malinis na papel. Sir Adriano, makinig po kayo. Hindi po ako napunta rito para mamerwisyo. Ang mahinang tugon ni Tessa, ang boses niya ay halos isang bulong na lamang. Nagkamali lang po ako ng pinasukan. Akala ko po ay dito ang pamamahagi ng relief goods. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Trinidad na noon ay dahan-dahang bumababa sa enggrandeng hagdanan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang babala. Ang kanyang mga alahas
ay kumakalansing. Isang tunog na nagpapaalala sa lahat ng naroroon kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang mga mundo. Relief goods? Sa tingin mo ba ay mukha kaming charity institution, iha? Sabi ng matandang babae. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at puno ng panghahamak. O baka naman, narinig mong naghahanap kami ng yaya para sa apo ko at naisip mong gamitin ang iyong madungis na anyo para makakuha ng simpatiya. Adrian, tignan mo ang babaeng ito. Siya ang tipo ng mga taong gagawin ang lahat. Pati ang magkunwaring kawawa para lamang makalapit sa pera natin. Ma, tama na. Malamig na putol ni Adrian, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako kay Tessa. Ialis niyo na siya rito bago ko patawagan ang mga pulis. Ngunit bago pa man makahakbang ang mga security guard, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa itaas na palapag. Isang impit na hininga, isang paghingi ng saklolo na tanging ang isang ina o ang isang taong may pusong mapagkalinga ang makakarinig, si Liam. Ang munting batang nakatayo sa dulo ng pasilyo nakayakap sa isang lumang sketchpad. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Punong-puno ng takot habang nakatingin sa isang lighter na hawak ng isang katulong na malapit sa kanya. Ang apoy, kahit maliit, ay tila isang dambuhalang halimaw sa paningin ng bata. Nakalimutan ni Tessa ang kanyang kahihiyan. Nakalimutan niya ang sakit ng mga salita ni Adrian. Sa isang iglap, tumakbo siya patungo sa bata. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humakbang sa marmol. Binaliwala ang mga kamay ng gwardiya na pilit siyang pinipigilan. Liam, huwag kang tumingin sa apoy, anak. Sigaw ni Tessa. Nang maabot niya ang bata, agad niya itong binalot sa kanyang mga bisig. Isang mahigpit at mainit na yakap. Isang yakap na tila nagsasabing, nandito ako, ligtas ka. At doon, sa gitna ng kaguluhan, isang himala ang nangyari. Ang batang hindi nagsasalita. Ang batang buwan nang nakakulong sa sariling mundo ay biglang kumapit sa leeg ni Tessa. Isang mahigpit na kapit na tila lunod na nakahanap ng salbabida. Nagsimulang humuni si Tessa. Isang pamilyar na himig ng isang oyaye na matagal na niyang ibinaon sa kanyang alaala. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng pagmamahal. Ang katawan ni Liam na kanina ay naninigas sa takot ay dahan-dahang lumambot. Ang sketchpad na hawak ng bata ay nahulog at doon ay nakita ang isang guhit, isang pulang pulseras na napapalibutan ng itim na usok. Sa kalamang natanto ni Tessa, ang katahimikang bumalot sa buong mansyon. Si Adrian ay nakatayo lamang, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kanyang anak na kahit siya ay hindi mapatahimik, ay kumakalma sa piling ng isang babaeng kakalait lang niya. Ngunit ang katahimikang iyon ay pinunit ng boses ni Doña Trinidad. Ang kanyang mukha ay namutla. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang lihim na takot na biglang nabuhay. Ilayo niyo ang babaeng iyan sa apo ko. Sigaw ni Doña Trinidad. Ang kanyang boses ay puno ng histerya. Adrian, nakikita mo ba? Ginagamit niya ang bata. Mangkukulam ang babaeng iyan. Gusto niyang sirain ang pamilya natin. Lumapit ang mga gwardya at marahas na hinila si Tessa palayo kay Liam. Ang sakit ng pagkakakapit ng kanilang mga kamay sa kanyang braso ay wala kaysa sa sakit ng makitang muling umiyak ang bata. Bitawan niyo ako. Natatakot ang bata. Pagmamakaawa ni Tessa, sino ka ba talaga? Ang tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay puno na ngayon
ng kalituhan at kakaibang pangamba. Paano mo nalaman ang uyayin na iyan? Iyan ang kantang tanging ang namayapakong asawa lamang ang nakakaalam. Tumingin si Tessa kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi mahalaga kung sino ako, Sir Adriano. Ang mahalaga ay ang anak niyo. May gustong sabihin ang bata, pero masyado kayong abala sa pagprotekta sa inyong dangal para makinig. Bago pa man makasagot si Adrian, kinaladkad na si Tessa palabas ng pintuan. Ang plastik ng bigas na kanyang dala ay napunit, at ang mga butil nito ay nagkalat sa sahig. Parang mga pira-pira-pirasong pangarap na natapak-tapakan. Habang nakaluhod sa labas ng gate sa gitna ng biglang pagbuhos ng ulan, tanging ang tunog ng sarili niyang hikbi ang naririnig ni Tessa. Ngunit sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng pulang pulseras sa guhit ni Liam. Isang imaheng nagpapatunay na ang kanyang nakaraan bilang isang social worker at ang biikira ng pamilya Buenavista ay iisa. Sa loob ng mansyon, pinulot ni Adrian ang sketchpad ng anak. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang makita ang isang maliit na detalye sa likod ng papel na hindi niya napansin noon. Isang pangalan na nakasulat sa maliliit na letra, Sor Remedios. Sa sandaling iyon, ang kidlat ay gumuhit sa kalangitan. Tila isang babala ng paparating na bagyo na wawasak sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Hindi sapat ang 3 araw upang hilumin ang isang sugat na ilang taon nang nakabuka. Ngunit para sa isang taong wala nang matakbuhan, ang 3 araw ay tila isang habambuhay na pagkakataon. Iyan ang mga salitang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Tessa habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa loob ng kwarto ng mga katulong. Ang kanyang mga damit ay tuyo na. Ngunit ang lamig ng ulan kanina ay tila nananatili pa rin sa kanyang mga buto. Pinunasan niya ang kanyang mukha. Sa kabila ng pagod at puyat, kailangan niyang magpakatatag. Para kay Liam. Para sa batang nakita niya ang sarili niyang pighati. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang madilim na opisina, hindi mapakali si Adriano. Hawak niya ang sketchpad ni Liam. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang hinahaplos ang pangalang Sor Remedios na nakasulat doon. Bakit ang pangalan ng madring iyon ang narito? At bakit ang isang estrangherong tulad ni Tessa ang tanging nakapagpatahimik sa kanyang anak? I'm doing this for Liam, not for you. Ang malamig na sabi ni Adrian nang balikan niya si Tessa sa gate kanina. 3 days. Kapag hindi bumuti ang lagay ng anak ko, hinding-hindi ka na makakaapak sa lupang ito. Do you understand? Opo, sir. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ang tanging naisagot ni Tessa, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon sa kabila ng pangungutya ng mga gwardya sa paligid. Kinabukasan, nagsimula ang kalbaryo ni Tessa sa ilalim ng mapanuring mata ni Doña Trinidad. Ang bawat kilos niya ay binabantayan. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasunod na mapanghusgang tingin. Ngunit hindi ito ininda ni Tessa. Ang kanyang buong atensyon ay nasa silid ni Liam. Pumasok siya sa kwarto ng bata na may dalang planggana ng maligamgam na tubig. Ang silid ay napakatahimik, tila isang kabaong nagawa sa ginto. Nakaupo si Liam sa sulok, muling gumuguhit ng mga pulang bilog na tila mga kadena sa papel. Liam, anak, maglilinis muna tayo ng mukha, ha? Malambing na sabi ni Tessa. Hindi sumagot ang bata
Ngunit hindi rin ito lumayo nang hawakan ni Tessa ang kanyang kamay. Habang dahan-dahang pinupunasan ni Tessa ang mga braso ni Liam, napansin niya ang isang bagay. Ang mga pulang bilog na iginuguhit ng bata ay hindi lamang basta bilog. May mga maliliit itong guhit sa gilid. Tila isang disenyo ng isang mamahaling pulseras na may mga ruby. Naalala ni Tessa ang kasong huli niyang hawak bago siya tinanggal sa trabaho. Ang iligal na pag-aampon, kung saan ang mga sanggol ay binibigyan ng mga marka o tanda upang makilala ng mga mayamang kliyente. Anong ibig sabihin nito, Liam? Saan mo ito nakita? Bulong ni Tessa. Bahagyang tumingala si Liam. Sa unang pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata. May lalim ng lungkot sa mga mata ng bata na tila humihingi ng tulong. Bago pa makapag-react si Tessa, bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. "How is he?" Tanong ni Adrian. Ang kanyang baritono ay nagpabaling sa atensyon ni Tessa. "He's quiet, sir. Pero sa tingin ko, may gusto siyang ituro sa atin sa mga guhit niya." Sagot ni Tessa habang tumatayo. Lumapit si Adrian at tiningnan ang papel. Napansin niya ang pagiging malapit ng dalawa. May kakaibang init na dumaloy sa kanyang dibdib nang makitang hindi umiiwas si Liam sa hawak ni Tessa. Isang bagay na kahit siya bilang ama ay nahihirapang gawin. Huwag mong bigyan ng mali siya ang bawat galaw niya. "He's a traumatized child," sabi ni Adrian, bagaman ang tono niya ay hindi na kasing talim ng dati. "Alam ko po, sir. Pero ang trauma ay hindi lang basta sakit. Isa rin itong kwento na hindi pa natatapos." Seryosong sagot ni Tessa. Nang sumapit ang gabi, muling binalot ng kadiliman at kaba ang mansyon. Nagsimulang humalik ang hangin sa mga bintana na lumilikha ng mga tunog na tila mga bulong ng nakaraan. Narinig ni Tessa ang mahinang iyak mula sa kwarto ni Liam. Mabilis siyang pumasok at nakitang nanginginig ang bata sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang pawis na pawis. Agad na tumabi si Tessa at kinuha ang maliit na kamay ni Liam. Nagsimula siyang humuni, ang parehong oyayi na kinanta niya noong unang araw. Matulog na munting anghel. Ang gabi ay lilipas din. Sa labas ng pinto, nakatayo si Adrian. Nakasandal siya sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakapikit habang pinakikinggan ang tinig ni Tessa. Ang boses na iyon, tila isang haplos sa kanyang sariling sugatang kaluluwa. Sa bawat nota, tila unti-unting natitibag ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Naalala niya ang kanyang asawa, ang mga gabi ng kaligayahan na tinupok ng apoy. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hapdi ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam, ang pag-asa. Nakatulog ng mahimbing si Liam, ang unang pagkakataon na hindi siya nagising na sumisigaw sa gitna ng gabi. Dahan-dahang lumabas si Tessa at nagulat nang makita si Adrian sa labas. Nagkatinginan ang dalawa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo. Walang nagsalita. Ngunit sa katahimikang iyon, may isang pangakong hindi binigkas ang nabuo. Isang pagkilala sa sakit ng isa't isa. "You should rest too," maikling sabi ni Adrian bago tumalikod. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, lumingon siya. "Thank you, Tessa." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tessa. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang pagpapahalaga. Ngunit sa dulo ng pasilyo,
Sa likod ng mga anino, nakatayo si Doña Trinidad. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang paglambot ni Adrian. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko, Tessa. Bulong ng matandang babae sa dilim. Kung kailangang dumanak ang luha upang mapanatili ang katahimikan ng mga Buenavista, gagawin ko. Kinuha ni Doña Trinidad ang kanyang telepono at may tinawagan. Remedios, kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Ang babaeng ipinadala mo ay nagiging panganib na. Ang gabi ay tila lalong lumamig at ang mga bituin sa langit ay nagtago sa likod ng makakapal na ulap. Tila ayaw masaksihan ang masamang balak na uunti-unting nabubuo sa loob ng mansyong puno ng lihim. May mga lihim na pilit nating ibinabaon sa limot, ngunit ang katotohanan ay parang amoy ng usok. Gaano mo man ito itago, darating ang oras na ito ay muling sisingaw at sasakal sa iyong hininga. Ang umagang iyon sa mansyon ng mga Buenavista ay nagsimula sa isang kakaibang katahimikan, habang ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa pagitan ng mabibigat na kurtina. Si Tessa ay abala sa pag-aayos ng mga laruan ni Liam. Ang bawat kilos niya ay maingat. Tila natatakot na mabasag ang marupok na kapayapaang nabuo sa pagitan nila ng bata kagabi, habang hinihila niya ang isang lumang kabinet upang linisin ang likuran nito. Naramdaman ni Tessa ang isang matigas na bagay na nabaon sa siwang ng sahig. Gamit ang kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan niya ito, isang luma at kupas na pulang pulseras ang bumulad sa kanya. Hindi ito ginto, hindi rin ito pilak. Isa lamang itong simpleng taling pula na may isang maliit na pendant na hugis puso. Ngunit ang kulay nito ay tila kulay ng tuyong dugo. Saan ito galing? Bulong ni Tessa sa sarili. Bigla siyang nakaramdam ng kilabot nang maalala ang mga guhit ni Liam. Ang pulang pulseras na ito ang sentro ng lahat ng takot ng bata. Anong ginagawa mo rito? Ang boses na iyon na kasing talim ng isang latigo ay nagmula sa pintuan. Si Doña Trinidad. Ang matandang babae ay nakatayo doon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa hawak ni Tessa. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng poise at pagiging elegante ng Donya. Mabilis siyang lumapit at bago pa makapagsalita si Tessa, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng dalaga. Hindi naglabas ng tunog si Tessa, ngunit ang hapdi ay agad na gumuhit sa kanyang mukha. Ang pulang pulseras ay nahulog sa sahig. Magnanakaw, hampas lupa ka. Wala kang karapatang hawakan ang mga bagay na hindi sa iyo. Sigaw ni Doña Trinidad. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit o marahil sa isang takot na hindi niya maipaliwanag. Pati ang mga alaala ng namayapakong manugang ay ninanakaw mo. Hindi po ako magnanakaw, Doña Trinidad. Mahinahong sagot ni Tessa, bagaman nanginginig ang kanyang boses habang hinahawakan ang kanyang namumulang pisngi. Nakita ko lang po ito sa siwang ng sahig habang naglilinis. Akala ko po ay mahalaga ito para kay Liam. Wala kang alam. Ang pulseras na iyan ay sumpa sa pamilyang ito. Muling sigaw ng matanda. Yumuko siya upang pulutin ang pulseras. Ang kanyang mga kamay ay halatang nanginginig. Eksaktong pumasok si Adrian
Sa silid dahil sa ingay, nakita niya ang kanyang ina na tila nawawala sa sarili at si Tessa na nakahawak sa kanyang mukha. "Mama, what's happening here?" Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at kalituhan. "Adrian, tingnan mo ang babaeng ito. Pinakialaman niya ang mga gamit ni Sofia. Ninanakaw niya ang mga alaala natin." Ang gaslighting na tugon ni Trinidad. Ang kanyang boses ay tila isang biktima na nasasaktan. "I told you, she's a gold digger. Gagamitin niya ang kahit ano para makuha ang loob mo at ng anak mo." Tumingin si Adrian kay Tessa pagkatapos ay sa pulseras na hawak ng kanyang ina. Nakita ni Tessa ang sakit na dumaan sa mga mata ng lalaki. Isang alaala ng kanyang namayapang asawa na tila muling binuksan ang isang sugat. "Tessa, is this true?" Mahinang tanong ni Adrian. May bahid ng pagdududa sa kanyang tinig. Isang bagay na tila muling bumasag sa tiwala na nagsisimula pa lamang mabuo. "Sir, naglilinis lang po ako. Hindi ko po alam na bawal hawakan ang mga lumang gamit na nakakalat." Paliwanag ni Tessa, ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa mga mata ni Adrian. "Ngunit tanungin niyo po ang sarili niyo. Bakit ganoon na lang ang takot ng inyong ina sa isang simpleng pulang pulseras?" "Tumahimik ka," putol ni Doña Trinidad. "Adrian, palayasin mo na siya, ngayon din." Ngunit bago makasagot si Adrian, lumapit si Liam. Ang bata ay tumayo sa gitna ni Tessa at Doña Trinidad. Tumingin ang bata sa pulseras sa kamay ng kanyang lola. Pagkatapos ay tumingin kay Tessa. Dahan-dahang hinawakan ni Liam ang laylayan ng damit ni Tessa. Isang malinaw na pagpapakita kung sino ang kanyang pinaniniwalaan. Natahimik ang lahat. Ang bawat hininga ay tila isang pabigat sa loob ng silid. Ang utang na loob ni Adrian sa kanyang ina ay nakikipagbuno sa kanyang tungkulin bilang ama. "Mama, please leave us for a moment," utos ni Adrian. Hindi ito makiusap, kundi isang desisyon. "Adrian, kinakampihan mo ba ang babaeng ito kaysa sa akin?" Hindi makapaniwalang tanong ng matanda. "I said, leave us, Ma. I will handle this." Matigas na sagot ni Adrian. Padabog na lumabas si Doña Trinidad. Ngunit bago siya tuluyang lumayo, binigyan niya si Tessa ng isang tingin na puno ng sumpa. Alam ni Tessa na mula sa sandaling ito, ang kanyang buhay sa mansyon ay magiging isang buhay na impyerno. Nang maiwan ang tatlo, kinuha ni Adrian ang pulseras. Ito ang huling regalo ni Sofia kay Liam bago ang gabing iyon, bago ang sunog. Akala namin ay nawala na ito sa apoy. Napansin ni Tessa ang isang bagay. Ang pendant na puso sa pulseras ay may maliit na numero sa likod. Isang serye ng mga numero na pamilyar sa kanya. Batch 0-12. Iyon ang code ng mga sanggol na dumaan sa ilegal na transaksyon sa dating ahensya na kanyang inimbestigahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Tessa. Ang misteryo ng pagkamatay ni Sofia, ang sanggunian ng mga guhit ni Liam, at ang kanyang sariling nakaraan ay tila nagtatagpo sa iisang tuldok. Kinagabihan, habang ang lahat ay natutulog, nagpunta si Doña Trinidad sa kanyang balkonahe. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa isang masamang balak. Inilabas niya ang kanyang telepono at may dinial na numero. Siguraduhin mong hindi na makakaalis ng buhay ang mga ebidensya. Bulong niya sa kabilang linya, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. At ang babaeng si Tessa, gawin mo ang lahat
para mawala ang kredibilidad niya. I want her broken, and I want her gone before she discovers what really happened to Sofia. Sa labas ng bintana, ang mga sanga ng puno ay tila mga daliring kumakapit sa dilim, isang babala ng panganib na naghihintay sa bawat hakbang ni Tessa patungo sa katotohanan. Diyan ka nababagay, Tessa. Sa sahig kasama ng mga alikabok na araw-araw naming tinatapakan. Ang boses ni Doña Trinidad ay umalingaw-ngaw sa gitna ng engranding ballroom ng mansyong Buena Vista. Ang lahat ng mga panauhing kabilang sa alta sosyedad ay natahimik. Ang kalansing ng mga mamahaling baso at ang mahinang tugtog ng biolin ay tila naglaho. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na puno ng panghuhusga. Nakatayo si Tessa sa gitna ng kintab ng mga ilaw. Suot ang kanyang simpleng uniforme na tila isang mantsa sa gitna ng mga mamahaling sutla at diamante ng mga bisita. Sa harap niya, hawak ni Doña Trinidad ang isang bakanting lalagyan ng alahas, iyong gintong pulseras na pamana pa ng aking lola. Nawawala. Ang madamdaming pahayag ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa peking pighati. At sino pa ba ang may lakas ng loob na pumasok sa aking silid, kundi ang babaeng ito na pinatuloy natin dahil sa awa? Adrian, tignan mo ang bunga ng iyong maling pagtitiwala. Lumingon si Tessa kay Adrian. Ang lalaki ay nakatayo sa hindi kalayuan. Ang kanyang mukha ay tila estatwang gawa sa bato. Nakita ni Tessa ang panga ni Adrian na nagngangalit at ang kanyang mga kamao na nakakuyom. Ang tiwalang sinimulan nilang buin nitong mga nakaraang araw ay tila natutupok sa harap ng lahat. Sir, hindi ko po kinuha ang pulseras. Ang mahinang depensa ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling tapat. Hinding-hindi ko po magagawa iyon. Magsisinungaling ka pa. Isang matinis na boses ang sumabat. Si Sor Remedios. Nakatayo ang madre sa tabi ni Doña Trinidad. Ang kanyang mukha na dati ay simbolo ng kabanalan para kay Tessa, ngayon ay puno ng panlilinlang. Nakita ko siya, Adrian. Nakita ko siyang lumalabas sa silid ng iyong ina na may itinatago sa kanyang bulsa. Akala ko ay basura lamang iyon. Ngunit ngayon ay maliwanag na ang lahat. Tessa, anak, bakit mo ito ginawa? Ang pagtataksil ni Sor Remedios ay tila isang kidlat na tumama sa dibdib ni Tessa. Ang mundong kanyang kinatatayuan ay tila gumuguho. Ang taong huling pinagkakatiwalaan niya ay siya pang nagbaon sa kanya sa hukay. Luhod, ang biglang sigaw ni Doña Trinidad na nagpagulat sa lahat. Luluhod ka sa harap ko at sa harap ng lahat ng mga taong niloko mo. Humingi ka ng tawad sa iyong pagnanakaw bago ko ipatawag ang mga pulis. Mama, tama na. Ang mahinang pigil ni Adrian, ngunit ang kanyang boses ay walang kapangyarihan laban sa galit ng kanyang ina. Hindi, Adrian, kailangan niyang matutunan ang kanyang lugar. Muling sigaw ng matanda. Luhod, Tessa, ngayon din, dahan-dahan, tila bumagal ang takbo ng oras para kay Tessa. Naramdaman niya ang init ng mga luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang pisngi. Tumingin siya sa itaas ng hagdanan at nakita si Liam. Ang bata ay nakahawak sa rehas. Ang kanyang maliliit na mata ay punong-puno ng takot at luha habang nakatingin sa kanya. Para kay Liam. Para hindi na lumala ang gulo. Para sa bata na tanging siya lang ang nakakaintindi. Dahan-dahang ibinaba ni Tessa ang kanyang mga tuhod sa malamig at matigas na marmol. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagbaba
ay tila pagdurog sa kanyang huling natitirang dangal. Nang tumama ang kanyang mga tuhod sa sahig, narinig niya ang mga mahihinang bulungan at tawa mula sa mga bisita. Ang tunog ng mga cellphones na kumukuha ng litrato ay tila mga tuka ng ibon na tumutusok sa kanyang balat. "Patawad po, Doña Trinidad," ang sabi ni Tessa habang nakayuko. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pait na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. "Ulitin mo, lakasan mo," utos ng matanda habang nakatayo sa harap niya, tila isang reynang nagtatagumpay. "Patawad po sa lahat ng pagkakamaling ibinibintang niyo sa akin." Ang maring sagot ni Tessa. Ang boses niya ay nagkaroon ng kakaibang talim sa huling bahagi. Hindi na nakayanan ni Liam. Ang bata ay nagsimulang gumaing at umiyak ng malakas, isang tunog ng purong sakit na nagpatigil sa tawanan ng mga tao. Mabilis na lumapit ang isang yaya at binuhat ang bata palayo. Kahit napilit itong kumakawala at inaabot ang kamay kay Tessa, tumayo si Tessa mula sa pagkakaluhod. Hindi niya pinunasan ang kanyang mga luha. Sa gitna ng kanyang pagkahiya, ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Tiningnan niya si Adrian sa huling pagkakataon. Isang tingin na puno ng pamamaalam at matinding kabiguan. "Aalis na po ako," ang sabi ni Tessa. Naglakad siya palabas ng ballroom. Nilalagpasan ang mga taong tila tinitignan siya bilang isang basura. Paglabas niya ng mansyon, sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Hinuhugasan ang dumi ng mansyong iyon, ngunit hindi ang sugat sa kanyang puso. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, basang-basa at nanginginig sa lamig, isang anino ang humarang sa kanyang dinadaanan. Isang payong ang dahan-dahang tumakip sa kanya mula sa ulan. Lumingon si Tessa at nakita si Sir Remedios. Ang madre ay wala ng bakas ng galit, kundi isang malamig at misteryosong ngiti. "Huwag kang magalit sa akin, Tessa," ang mahinang sabi ng madre. Ang kanyang boses ay tila bulong ng ahas. "Ginawa ko lang ang kailangan para iligtas ka. Kung hindi ka lumuhod, mas malala ang gagawin sa iyo ni Trinidad. Halika, sumama ka sa akin. May mga bagay kang kailangang malaman tungkol sa pulang pulseras at kung bakit kailangang mamatay ni Sofia." Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Ang misteryo ay tila lalong lumalalim sa gitna ng unos. Ang pinakamatalinong kasinungalingan ay ang kasinungalingang ibinalot sa pag-ibig. Kapag ang lason ay inialok ng mismong taong nagluwal sa iyo, iinumin mo ito ng walang tanong-tanong. Kinabukasan, pagkatapos ng bagyo, ang mansyon ng mga Buenavista ay nagising sa isang malamig na katahimikan. Ngunit sa loob ng isipan ni Adrian, ang bagyo ay hindi pa natatapos. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Liam, nakatitig sa anak na walang tigil sa pagyakap sa unan, na tila hinahanap ang amoy ng isang taong biglang naglaho. Wala nang iginuguhit na pulang pulseras ang bata, ngunit ang kawalan sa mga mata nito ay mas masakit panoorin. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Trinidad. May dalang tsaa at isang mukhang puno ng pag-aalala. Isang maskarang paborito niyang isuot. "Adrian, anak, hindi ka pa natutulog?" Malambing na sabi ng matanda habang inilalapag ang tasa. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak.
Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa mo lang kung ano ang tama bilang isang ama. Tama ba, Ma? Tama bang ipahiya ang isang tao ng ganoon sa harap ng maraming tao? Ang malamig na sagot ni Adrian nang hindi tumitingin sa kanyang ina. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Doña Trinidad. Nagsimula na siyang humabi ng kanyang mga salita. Anak, ang mga babaeng katulad ni Tessa, sanay silang magpaawa. Ganyan sila manlinlang. Ginamit niya ang trauma ng anak mo para makapasok dito. Nakita mo ba kung paano siya tignan ni Liam? Manipulasyon iyon, Adrian. At kung hindi ko siya pinigilan, baka balang araw pati ikaw ay makumbinsi niyang tulungan siya sa anumang masamang plano niya. Tumingin si Adrian sa kanyang ina. Ang tinig ni Doña Trinidad ay kalmado. Tila puno ng katuwiran at pagmamahal. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang mga luha ni Tessa, ang paraan ng pagtindig nito habang nakaluhod, hindi niya maramdaman ang panlilinlang na sinasabi ng kanyang ina. May ipapadala akong mga bagong nani maya-maya. Patuloy ni Trinidad. Iyong mga galing sa kilalang ahensya. Iyong hindi tayo nananakawan. I don't need a new nanny, Ma. I need my son to speak. Tumaas ng bahagya ang boses ni Adrian. Ang kanyang pagkadismaya ay umaapaw na. Sa halip na magalit, binaliktad ni Doña Trinidad ang sitwasyon. Tila siya ay lubos na nasaktan sa reaksyon ng anak. Sinisigawan mo na ako ngayon dahil sa isang estranghero? Adrian, inialay ko ang buhay ko para sa pamilyang ito matapos mamatay ng papa mo. Pinrotektahan ko kayo ni Liam noong nawala si Sofia. At ito ang igaganti mo sa akin. Ang pagdudahan ako, naramdaman ni Adrian ang bigat ng pagkakasala. Ang lason ng pagdududa ay matagumpay nang naidurog sa kanyang isipan. I'm sorry, Ma. Pagod lang ako. Lumabas si Doña Trinidad na may manipis ng ngiti sa labi. Alam niyang ang kanyang kapangyarihan sa anak ay nananatiling buo. Kinagabihan, habang binabasa ni Adrian ang ilang dokumento sa kanyang opisina, may isang lalaking nakaitim ang nag-abot ng isang sobre sa isa sa mga gwardiya sa gate at inutos na dalhin ito sa kanya. Nang buksan ni Adrian ang sobre, bumulaga sa kanya ang ilang lumang pahayagan. Ang headline ng isa ay nagsasabing, Social worker, sinisante matapos sangkot sa korupsyon ng mga ampunan. Sa ilalim ng headline ay ang malabong litrato ni Tessa na itinataboy ng mga galit na magulang. Kasama rin sa sobre ang isang sulat na walang pangalan. Nag-imbestiga siya tungkol sa inyong asawa bago pa man siya magpunta sa inyong bahay. Hindi aksidente ang pagkakakilala nila ni Liam. Gumuho ang mundo ni Adrian. Ang huling hibla ng tiwala niya kay Tessa ay napatid. Naramdaman niya ang init ng galit sa kanyang dibdib. Ginamit siya nito. Ginamit nito ang kanyang anak. Ang lason na itinanim ng kanyang ina ay tuluyan ng kumalat. At ang huling patak ng katotohanan ay tuluyang nalunod sa galit. Sa kabilang banda, malayo sa karangyaan ng mansyon, naroon si Tessa sa loob ng isang madilim na silid sa lumang bahay ampunan kung saan nakatira si Sor Remedios. Ang amoy ng lumang kandila at alikabok ay nakakasakal. Ngunit mas nakakasakal ang mga salitang lumalabas sa bibig ng madre. Ginamit ni Trinidad ang impluensya niya para isara ang kaso ng illegal adoption noon. Sabi ni Sor Remedios habang nagsisindi ng kandila. Ngunit nang malaman ni Sofia, ang asawa ni Adrian, ang ginagawa ng biyenan niya, naging banta siya. Ang pulang pulseras na nakita mo,
Iyon ang tanda ng mga batang ibinenta. Ibinigay iyon ni Sofia kay Liam bilang babala bago mangyari ang aksidente. Nahihintakutang napatitig si Tessa sa madre. Alam niyo po ito. Bakit hindi niyo sinabi sa mga pulis? Bakit pinapanood niyo lang akong masira ang pangalan sa trabaho? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Sor Remedios. Dahil kailangan kitang masira, Tessa. Kailangan mong mawalan ng lahat para handa kang isugal ang buhay mo. Ako ang nagpadala ng sulat kay Adrian ngayon lang. Siya mismo ang maghahanap sa iyo para sirain ka. At kapag ginawa niya iyon, doon ka lalaban. Ibabagsak nating dalawa si Trinidad. Nanlumo si Tessa. Naisip niyang nakahanap siya ng kakampi sa madre, ngunit ang totoo, isa lamang siyang patalim sa kamay ng isang taong may sariling uhaw sa paghihiganti. Wala siyang kakampi. At ngayon, ang kaisa-isang lalaking nagsimulang maniwala sa kanya ay itinuturing siyang kalaban. Habang nakatingin sa apoy ng kandila, muling naalala ni Tessa ang umiiyak na mukha ni Liam. Ang bata ay nag-iisa. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang lumaban. Hindi para sa madre, hindi para kay Adrian, kundi para sa huling hininga ng katotohanan. Madalas, ang pinakamatinding sugat ay hindi nagmumula sa espada ng isang kaaway, kundi sa kamay ng taong pinili mong pagkatiwalaan ng iyong likod. Ang hangin sa loob ng lumang ampunan ay tila tumigil sa pag-ikot. Nakatayo si Tessa sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang unti-unting napoproseso ng kanyang utak ang mga salitang binitawan ni Sor Remedios. Ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ang babaeng umampon sa kanyang kalungkutan nang siya ay tanggalin sa trabaho, ay siya palang arkitekto ng kanyang pagdurusa. Ginamit niyo ako. Ang mahinang sabi ni Tessa. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang lalim ng pagkabigo na walang salita ang makakapaglarawan. Ang lahat ng paninira sa pangalan ko, ang pag-udyok sa akin na pumunta sa mansyon ng mga Buenavista. Lahat ng ito ay para makapaghiganti kayo kay Doña Trinidad. Tumalikod si Sor Remedios. Ang kanyang itim na abito ay sumasabay sa kanyang mabagal na paghakbang. Wala kang naiintindihan, Tessa. Si Trinidad at ako, kami ay galing sa iisang sinapupunan. Ngunit kinamkam niya ang lahat. Ang yaman, ang atensyon, ang kapangyarihan. Inilubog niya ako sa putik habang siya ay nagtayo ng kastilyo sa ibabaw ng mga buto ng mga inosente. Kailangan niyang magbayad. Ngunit bakit kailangang idamay ang isang bata? Si Liam. Unti-unti nang nawawasak ang buhay niya. Iginiit ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa awa para sa batang naiwan sa mansyon. Lumingon ang madre. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng awa. Ang mga Buenavista ay isang punong may lason. Hindi mo maaaring putulin lamang ang sanga, kailangan mong sunugin pati ang ugat. At ikaw, Tessa, ikaw ang aking posporo. Bago pa man makasagot si Tessa, ang pinto ng silid ay biglang bumukas ng malakas. At dalawang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang pumasok. Sila ang mga lalaking madalas makitang nagbabantay sa paligid ni Doña Trinidad. Napagtanto ni Tessa ang buong katotohanan. Hindi lang siya ipinagkanulo ni Sor Remedios kay Adrian, kundi ibinenta rin siya nito pabalik sa mismong demonyo na gusto nitong kalabanin. Ano ito? Bakit kasabwat niyo ang mga tauhan niya? Tanong ni Tessa habang pilit na umaatras. Ngunit ang kanyang likod ay mabilis na tumama sa matigas na pader.
Isang kasunduan. Ang malamig na tugon ng madre. Ibinigay kita sa kanya bilang banta at bilang kapalit. Ibabalik niya ang bahagi ng lupang ninakaw niya sa akin. Ang paghihiganti ko ay makakapaghintay, ngunit ang pera ay hindi. Paalam, Tessa. Lumabas ng silid si Sor Remedios. Ang pinto ay sumara. At narinig ni Tessa ang pag-ikot ng susi sa kandado. Isang tunog na nagselyo sa kanyang kapalaran. Ang dalawang lalaki ay lumapit at walang awang itinali ang kanyang mga kamay at paa gamit ang isang makapal na lubid. Ipinasok siya sa isang madilim at maalikabok na bodega sa likuran ng ampunan. Isang lugar na ginagamit noon imbakan ng mga sirang kagamitan. Habang nakahiga sa malamig na semento, pilit na kumakawala si Tessa. Ang magaspang na lubid ay bumaon sa kanyang balat, nag-iiwan ng mahapding mga marka. Ngunit mas masakit ang katotohanang siya ay tuluyan ng nag-iisa. Wala nang maniniwala sa kanya. Si Adrian ay nilason na ng pagdududa at si Liam ay nananatiling nakakulong sa katahimikan. Napansin niya ang isang makapal na patong ng alikabok sa sahig malapit sa kanyang mukha. Gamit ang kanyang nanghihinang mga daliri na nakatali sa likod, sinubukan niyang magsulat sa sahig. L-I-O-M. Isang pangalan. Isang pangako. Hindi siya maaring mamatay rito. Kailangan niyang mabuhay upang iligtas ang bata. Dahil kung hindi siya, sino pa? Sa labas ng bodega, isang pamilyar na amoy ang nagsimulang kumalat sa hangin. Ang amoy ng gasolinang ibinubuhos sa tuyong kahoy. Sumikip ang dibdib ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang kakaibang liwanag na sumisingit mula sa ilalim ng pintuan. Ang kulay kahel at dilaw na liwanag na unti-unting lumalamon sa kadiliman. Apoy. Ang paboritong solusyon ni Doña Trinidad upang pawiin ang mga ebidensya. Ang paboritong halimaw na pumatay sa ina ni Liam. Nagsimulang uminit ang paligid. Ang usok ay dahan-dahang gumagapang sa sahig. Humahanap ng daan patungo sa kanyang mga baga. Umubo si Tessa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Pilit niyang iniangat ang kanyang ulo, umaasang may himalang darating. Tulong. Ang mahinang bulong niya, ngunit ang kanyang boses ay madaling nilamon ng pagngalit ng apoy, na ngayoy unti-unti nang bumabalot sa dingding ng bodega. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, hindi ang mukha ni Sor Remedios o ni Trinidad ang kanyang nakita, kundi ang inosenteng ngiti ni Liam nang kantahan niya ito ng oyayi. Pagkatapos, ang lahat ay naging madilim, habang ang init ay patuloy na yumayakap sa kanyang katawan. Hindi lahat ng tinutupok ng apoy ay nagiging abo. May mga pusong, kapag dumaan sa matinding init, mas nagiging matigas pa kaysa sa bakal. Ang usok ay parang isang makapal at maiitim na kamay na sumasakal sa lalamunan ni Tessa. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng libu-libong maliliit na karayom. Ang mga dingding ng bodega ay nagkukulay kahel at ang init ay halos magpaltos sa kanyang balat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay na lamang ang huling sandali. Ngunit bago pa man tuluyang magdilim ang kanyang paningin, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na biglang pumasok. Ang pinto ng bodega ay bumukas ng sapilitan. Hindi mula sa pagbagsak, kundi dahil may nagbukas nito mula sa labas. Isang matandang lalaki ang pumasok, habang nakatakip ang bibig ng isang basang tuwalya. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at sanay sa panganib.
Si Mang Lando, ang hardinero ng mga Buena Vista, na madalas lamang nakayuko sa mga halaman. Mabilis niyang nilapitan si Tessa ginamit ang isang lumang itak mula sa kanyang bayong upang putulin ang makapal na lubid na nakatali sa dalaga. Binuhat ng matanda si Tessa palabas ng nag-aapoy na gusali patungo sa ligtas at madilim na kakahuyan sa likod ng ampunan. Nang makalanghap ng malinis na hangin, napabuntong hininga ng malalim si Tessa na sinundan ng sunod-sunod at masakit na pag-ubo. "Ligtas ka na, iha. Ligtas ka na." Ang mahinang alon ni Mang Lando habang iniabot ang isang maliit na bote ng tubig. Nang medyo mahimasmasan, tiningnan ni Tessa ang matanda ng may pagtataka at pasasalamat. "Mang Lando, paano niyo po nalaman na nandito ako? At bakit?" Umupo ang matanda sa isang bato. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan. Isang kalungkutang tila matagal na niyang pasan-pasan. "Hindi ko na kayang hayaang maulit ang nangyari noon, Tessa. Ako ang nakakita sa lahat. Ako ang nagtanim ng mga halamang tumakip sa mga sikreto ni Doña Trinidad." Lumapit si Tessa. Ang init ng nag-aapoy na bodega sa malayo ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa mukha ng matanda. "Ang nangyari po ba kay Sofia?" Tumango si Mang Lando. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Noong gabing iyon, nalaman ni Ma'am Sofia ang tungkol sa mga batang ibinebenta ng Donya mula sa ampunan. Hawak niya ang mga dokumento. Tumawag ang Donya ng mga tauhan. Sinunog nila ang rest house kung saan nagtatago si Ma'am Sofia. Nakita ko siya sa bintana, sinusubukang iligtas ang sarili niya. Ngunit hindi niya ginawa. May hawak siyang isang sanggol, isang batang hindi niya sariling anak na balak ibenta ng Donya. Inihagis niya ang bata mula sa bintana patungo sa mga makakapal na damo bago tuluyang bumagsak ang bubong sa kanya. Nahinto ang pag-ikot ng mundo ni Tessa. Isang sanggol? Hindi si Liam? Si Liam ay nasa mansyon noon kasama si Sir Adrian. Patuloy ni Mang Lando. Ang sanggol na iniligtas ni Ma'am Sofia ay isa sa mga biktima. Nakita ko ang bata kinabukasan, buhay ngunit umiiyak. Hindi ko alam kung saan napunta ang bata dahil maagang dumating ang mga pulis na bayad ng Donya. Ngunit may ibinigay sa akin si Ma'am Sofia bago ang lahat ng iyon. Dumukot si Mang Lando sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na USB drive. Ito, habilin niyang ibigay ito kay Sir Adrian. Ngunit natakot ako para sa buhay ng pamilya ko, kaya itinago ko ito ng maraming taon. Nang makita ko kung paano mo alagaan si Liam at kung paano ka pagtangka ang patayin ng Donya, alam kong oras na para lumabas ang katotohanan. Tinanggap ni Tessa ang USB. Sa kanyang palad, ang maliit na bagay na iyon ay tila ang pinakamabigat na sandata laban sa isang imperyo. Sa mansyon ng mga Buena Vista, tahimik na naglalakad si Adrian sa madilim na pasilyo. Ang ulan ay nagsimula na namang bumagsak, tumatapik sa mga salamin ng bintana. Pumasok siya sa silid ni Liam. Ang bata ay gising, nakaupo sa sahig, at pilit na pinagdidikit ang mga punit na piraso ng papel. Lumapit si Adrian at tiningnan ang ginagawa ng kanyang anak. Nang mabuo ang mga piraso, nakita niya ang isang iginuhit na mukha. Hindi ito ang pulang pulseras. Hindi rin ito apoy. Isa itong mukha ng babaeng nakangiti. May mahabang buhok at mapupungay na mata. Sa ilalim nito, sa isang nanginginig at malaking sulat ng bata, nakasulat ang salitang, "Mama Tessa." Naramdaman ni Adrian ang isang mainit na luha na kumawala sa kanyang mga mata.
Ang kasinungalingang sinabi sa kanya ay nagsimulang gumuho sa harap ng inosenteng katotohanan na nanggagaling sa kanyang sariling anak. Paanong ang isang taong ginamit lang sila ay mabibigyan ng ganitong klaseng pagmamahal mula sa isang batang takot sa mundo? Habang hawak ang papel, alam ni Adrian na kailangan niyang hanapin si Tessa. Kailangan niyang malaman ang totoo mula mismo sa mga labi nito. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang maliit at tagping-tagping bahay sa isang maralitang komunidad, pumasok si Tessa. Sinalubong siya ng mga kapitbahay na dati niyang tinulungan noong siya ay social worker pa. Sila ang mga taong walang yaman, ngunit may pag-unawang hindi nabibili. Binigyan nila siya ng tuyong damit at mainit na sabaw. Habang nakaupo sa sahig na kawayan, tinitigan ni Tessa ang USB sa kanyang kamay. Ang apoy ng gasera ay sumasalamin sa kanyang mga mata, hindi na bilang isang biktimang nakaluhod, kundi bilang isang inang handang makipagdigma para sa kanyang anak sa puso. Bukas, gaganapin ang pinakamalaking charity gala ng mga Buena Vista. At bukas, ang mga kasinungalingan ng Donya ay matatapos na. Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kapayapaan. Minsan, ito ang pinakamalakas na sigaw ng isang pusong unti-unti nang nauubos ang pag-asa. Ang mansyon ng mga Buena Vista ay tila naging isang malaking kabaong para kay Adrian. Ang bawat sulok na kanyang tignan ay nagpapaalala sa kanya ng mga matang puno ng luha ni Tessa. 3 araw na ang nakalilipas mula nang palayasin niya ang dalaga, at 3 araw na ring hindi kumakain ng maayos si Liam. Ang bata ay nakahiga lamang, nakatitig sa kisame, at tumatangging hawakan ang kahit anong pagkain o laruan. Liam, anak, kahit konting sopas lang. Ang pagsusumamo ni Adrian habang nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang boses na dati ay puno ng awtoridad, ngayon ay basag at puno ng pagmamakaawa. Hindi lumingon ang bata. Sa halip, hinila ni Liam ang kumot at itinakip sa kanyang mukha. Naramdaman ni Adrian ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, natanto niya na ang kanyang kayamanan at kapangyarihan ay walang silbi kung ang sarili niyang anak ay unti-unti nang bumibitaw sa buhay. Tumayo si Adrian at naglakad patungo sa bintana. Ang ulan ay dahan-dahang tumatama sa salamin, na lumilikha ng mga guhit na tila mga luha ng langit. Kinuha niya ang gusot na papel na iginuhit ni Liam. Ang mukha ni Tessa na may pamagat na mama. Anong ginawa ko? Bulong ni Adrian sa kanyang sarili. Ang laso ng pagdududa na itinanim ng kanyang ina ay unti-unti nang nahuhugasan ng katotohanang nakikita niya sa pagdurusa ng kanyang anak. Hindi na siya makapaghintay. Kinuha ni Adrian ang susi ng kanyang sasakyan at lumabas ng mansyon. Hindi pinansin ang tawag ni Doña Trinidad mula sa sala. Sumunod siya sa impormasyong ibinigay sa kanya ng isa sa mga tauhan niya tungkol sa kinaroroonan ni Tessa. Pagkalipas ng 1 oras, huminto ang kanyang marangyang sasakyan sa isang makipot at madilim na eskinita sa Quezon City. Ang paligid ay malayo sa kinagisnan niyang mundo. Maingay ang paligid, amoy usok ng uling, at ang mga bahay ay dikit-dikit. Ngunit sa gitna ng kahirapang ito, nakita niya ang isang pamilyar na bulto sa tapat ng isang maliit na tindahan. Si Tessa. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt at maong abala sa pagtulong sa isang matandang babae na magbuhat ng mga mabibigat na kahon. Nang mapansin ni Tessa ang sasakyan at ang lalaking bumababa mula rito, tumigil ang kanyang mundo.
Lumapit si Adrian. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghingi ng tawad. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Adrian ang mga bakas ng paso sa braso ni Tessa. Mga sugat mula sa sunog na halos kumitil sa buhay nito. Tessa, ang tanging nasabi ni Adrian. Hindi sumagot si Tessa. Tinalikuran niya ang lalaki at naglakad patungo sa loob ng kanyang maliit na bahay. Ngunit mabilis siyang nasundan ni Adrian. Tessa, please, let's talk. Ang pakiusap ni Adrian nang makapasok sila sa loob. Ang silid ay maliit, payak, ngunit puno ng init na wala sa mansyon. Lumingon si Tessa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at sakit. Bakit ka pa nandito, Sir Adrian? Hindi ba't nakuha mo na ang gusto nyo? Pinalayas nyo na ako, ipinahiya, at muntik nang mapatay. Ano pa ang kailangan nyo sa akin? Liam is not eating. Ang mahinang sagot ni Adrian. Yumuko siya, tila isang haring nawalan ng korona. He needs you. I was wrong, Tessa. Nabulag ako ng mga sinabi ni Mama. Nabulag ako ng takot na baka muling maulit ang nangyari kay Sofia. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Tessa. Natatakot kayong maulit ang nangyari kay Sofia. Ngunit hindi niyo ba nakikita? Ang mismong taong pinaniniwalaan niyo ang siyang pumatay sa kanya. Sir Adrian, ang inyong ina, siya ang tunay na halimaw na kinakatakutan niyo. Nilapitan ni Adrian si Tessa at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang panginginig ng mga daliri ng dalaga. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tila naglaho. Inilapit ni Adrian ang kanyang mukha sa mukha ni Tessa. Sapat na upang maramdaman ang init ng bawat isa. Turuan mo akong makakita muli, Tessa. Ang bulong ni Adrian. Huwag mong sukuan si Liam. Huwag mo kaming sukuan. Sa gitna ng katahimikan ng maliit na silid, ang kanilang mga puso ay tila tumitibok sa iisang ritmo. Marahang hinaplos ni Adrian ang pisngi ni Tessa. Isang haplos na puno ng pagsisisisi at isang umuusbong na pag-ibig gitna ng unos. Ang pagkilala sa isang kaluluwang handang magsakripisyo para sa katotohanan. Bumalik ka na sa amin, please. Patuloy ni Adrian. Bumuntong hininga ng malalim si Tessa. Tiningnan niya ang mga mata ni Adrian at nakita ang tapat na pagsusumamo. Babalik ako, Sir Adrian. Pero hindi para sa iyo at hindi bilang isang empleyado. Babalik ako para kay Liam at para tapusin ang sinimulan ni Sofia. Pagkatapos nito, aalis ako ng tuluyan. Alis ako ng nakahinga ng maluwag si Adrian, bagaman may kirot sa kanyang puso sa huling sinabi ni Tessa. Ngunit hindi niya alam. Habang naroon siya sa piling ni Tessa, sa mansyon ay abala si Doña Trinidad. Ihanda niyo ang mga papeles ni Liam. Ang malamig na utos ng matanda sa kanyang abogado. Ililipad natin siya sa Amerika bukas ng gabi. Hindi ko hahayaang makuha siya ng babaeng iyon. At siguraduhin niyo na hindi malalaman ni Adrian ang tungkol sa flight na ito. Ang orasan sa dingding ng mansyon ay tila bumibilis ang bawat patak. Bawat tunog ng tik-tak ay isang hakbang patungo sa isang malaking paghihiwalay na maaring hindi na muling mabuo. Ang karangyaan ay madalas na nagsisilbing maskara para sa pinakamadilim na dumi ng budhi. Ngunit gaano man kakinang ang mga diamante, hindi nito kayang silawin ang mga matang dilat na sa katotohanan. Ang gabing iyon sa Grand Ballroom ng isang marangyang hotel sa Makati ay puno ng liwanag.
Ang mga dambuhalang chandelier ay tila mga bituin na bumaba sa lupa, na nagbibigay ng dingning sa mga mamahaling suot ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ito ang gabi ng Buena Vista Foundation Gala. Isang gabi na nakalaan daw para sa mga batang nangangailangan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Trinidad. Nakasuot siya ng isang kulay asul na terno na puno ng mga borda. Ang kanyang tindig ay tila isang reynang walang katapat. Hawak niya ang mikropono. Ang kanyang boses ay malumanay at puno ng mapagkunwaring habag. Ang pamilya Buenavista ay naniniwala na ang bawat bata ay karapat-dapat sa isang tahanang puno ng pagmamahal. Ang sabi ng matanda habang nakangiti sa mga kamera. Ito ang legasya na iniwan ng aking manugang na si Sofia. At ito ang ipinaglalaban ko para sa aking apo na si Liam. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Adrian. Nakasuot siya ng tuxedo, ngunit ang kanyang mukha ay walang kibo. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan ng ballroom. Kanina pa niya hinahanap si Liam, ngunit sinabi ng kanyang ina na ang bata ay dinala na sa isang tahimik na silid upang magpahinga. May kaba sa dibdib ni Adrian. Isang kabang nagsasabing may hindi tama. Biglang ang malalaking pinto sa dulo ng ballroom ay bumukas ng malawak. Ang lahat ng atensyon ng mga bisita ay nabaling sa direksyong iyon. Pumasok si Tessa. Hindi siya nakasuot ng gown. Suot niya ang isang simpleng puting blusa at itim na pantalon. Ngunit ang kanyang aura ay mas nangingibabaw kaysa sa kahit sinong naroroon. At sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay, ay si Liam. "Mama!" Ang malakas na sigaw ni Liam. Ang buong ballroom ay natahimik. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ay huminto. Si Adrian ay napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa tuwa nang marinig ang tinig ng kanyang anak. Ang bata ay nagsalita. Si Liam ay tumawag. Namutla si Doña Trinidad sa ibabaw ng entablado. Ang kanyang mikropono ay bahagyang nayanig sa kanyang kamay. "Security, ilabas ang babaeng iyan, isa siyang impostora." "Hindi ako aalis, Doña Trinidad." Ang boses ni Tessa ay umaling-aungaw sa buong silid, malinaw at matatag. "Nandito ako para ibalik ang boses na pilit niyo ring pinatay sa inyong manugang na si Sofia." Naglakad si Tessa patungo sa entablado. Nilalagpasan ang mga gwardiya na tila natigilan sa tapang ng dalaga. Inilabas ni Tessa ang USB drive at ibinigay ito sa technician na namamahala sa malaking screen sa likod ng entablado. Sa takot at pagkalito, hindi agad nakakilos ang mga tauhan ni Trinidad. "Ilang taon niyo kaming niloko," patuloy ni Tessa habang nakaharap sa mga bisita. "Ang pundasyong ito ay hindi para sa mga bata, kundi isang paraan upang itago ang inyong madilim na negosyo ng illegal adoption. At ang sunog na pumatay kay Sofia, hindi iyon aksidente." Biglang lumitaw sa malaking screen ang isang video. Hindi ito isang pelikula, kundi isang lumang recording mula sa isang nakatagong kamera. Nakita ng lahat si Doña Trinidad na nakikipagtalo kay Sofia. Narinig ang boses ni Sofia, puno ng takot, ngunit determinadong ilantad ang katotohanan. "Hindi ko hahayaang gamitin mo ang pangalan ng pamilya para sa pagnanakaw ng mga bata, Ma." Ang sigaw ni Sofia sa video. Pagkatapos ay nakita ang mga tauhan ni Trinidad na nagbubuhos ng likido sa paligid ng silid bago sumiklab ang apoy. Ang huling bahagi ng video ay ang larawan ni Sofia na inihahagis ang isang sanggol palabas ng bintana. Isang sanggol na may suot na pulang pulseras.
Ang mga bulungan sa ballroom ay naging malakas na ingay ng pagkagulat at galit. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na tumatama sa mukha ni Doña Trinidad na ngayon ay tila isang kriminal na nahuli sa akto. Kasinungalingan iyan, fake news. Ang histeryang sigaw ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng kapangyarihan. Lumapit si Adrian sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pighati at galit. Ma, paano niyo nagawa ito? Paano niyo natiis na makitang nagdurusa ang anak ko sa loob ng maraming taon? Adrian, anak, para sa atin ito. Para sa dangal ng mga Buenavista. Ang pakiusap ng matanda, ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas mula sa likod ng entablado si Sor Remedios. Nakasuot pa rin siya ng kanyang abito, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Adrian. Patawad, Tessa. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng lihim na ito. Si Trinidad ang nag-utos sa akin na manira. Ngunit ang katotohanan ay hindi kayang ibaon ng kahit anong lupain. Pumasok ang mga pulis sa loob ng ballroom. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol ay tila isang martsa ng katarungan. Lumapit sila kay Doña Trinidad at dahan-dahang itinalikod ang kanyang mga kamay upang pusasan. Doña Trinidad Buenavista, you are under arrest for multiple counts of illegal adoption, arson, and conspiracy to commit murder. Ang sabi ng opisyal habang kinakaladkad ang matanda palabas. Ang lahat ng kanyang karangyaan ay naglaho. Siya ay isa na lamang matandang babaeng takot at nag-iisa. Naiwan si Tessa at Adrian sa gitna ng entablado. Binuhat ni Adrian si Liam at sa unang pagkakataon, ang mag-ama ay nagyakap ng mahigpit habang si Liam ay nakasandal sa balikat ni Tessa. Salamat, Tessa. Ang bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay basa ng luha. Salamat sa pagliligtas sa aming dalawa. Tumingin si Tessa sa malawak na ballroom. Ang mga bisita ay unti-unti nang umaalis. At ang mga ilaw ay nagsisimula ng mamatay. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na liwanag ay ngayon pa lamang sisikat. Ang katotohanan ay naitanghal na. At ang presyo ng kaligayahan ay handa na niyang harapin. Ang paghuhugas ng kamay ay hindi kailanman makakapagtanggal sa mantsa ng dugong dumanak sa nakaraan. Maaaring luminis ang balat, ngunit ang budhi ay mananatiling may bakas ng bawat kasalanan. Sa loob ng madilim at malamig na silid sa presinto, nakaupo si Doña Trinidad. Wala na ang kanyang asul na terno, wala na ang kanyang mga diamante. Ang suot niya nga ngayon ay isang simpleng kulay kahel na damit ng bilanggo. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang likod ay nanatiling tuwid at ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng puot. Bumukas ang bakal na pinto at pumasok si Adrian. Huminto ang lalaki sa harap ng kanyang ina. Ang lamesang kahoy sa pagitan nila ay tila isang malawak na bangin na hindi na kailanman matatawid. Bakit, ma? Ang unang tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay hindi na galit, kundi puno ng isang pagod na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Bakit kailangang mamatay ni Sofia? Bakit kailangang magdusa ni Liam? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Para sa iyo, Adrian. Para sa pangalang Buenavista. Nakita mo ba kung gaano tayo karespetado? Nakita mo ba ang yaman na tinatamasa mo ngayon? Lahat ng iyon ay itinayo ko
sa pamamagitan ng aking lakas. Si Sofia. Siya ang gustong sumira sa lahat ng iyon. Siya ang mahina. At ang mga mahihina ay walang lugar sa ating pamilya. Ang lakas na sinasabi niyo ay galing sa pag-agaw ng mga bata sa kanilang mga ina. Ang maring sagot ni Adrian. Ang kanyang panga ay nagngangalit. Ang legasyang sinasabi niyo ay isang sumpa. At ngayon, ang sumpang iyon ay tapos na. Hindi ko na kayo kailanman ituturing na ina. Adrian, ako ang nagluwal sa iyo. Sigaw ni Trinidad habang pilit na tumatayo. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga gwardya. Babalik ka rin sa akin. Kapag na-realize mong ang babaeng iyan ay ginagamit ka lang din, malalaman mong ako lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Tumalikod si Adrian nang hindi na lumingon. Ang bawat hakbang niya palabas ng presinto ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Sa mansyon, ang paligid ay unti-unti nang nagbabago. Ang mga tauhan ni Doña Trinidad ay pinalitan na ni Adrian ng mga taong mapagkakatiwalaan. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng bahay, naroon si Tessa sa silid ni Liam. Ang bata ay nakaupo sa kama, kumakain ng prutas na binalatan ni Tessa. Ang kanyang pisngi ay nagsisimula ng magkaroon ng kulay at ang kanyang mga mata ay hindi na nakapako sa kawalan. Mama Tessa, laro. Ang mahinang sabi ni Liam habang itinataas ang kanyang paboritong laruang kotse. Naramdaman ni Tessa ang isang mainit na haplos sa kanyang puso. Sige anak, pero pagkatapos, kailangan na nating magpahinga ha. Sa pintuan, nakatayo si Adrian. Pinapanood niya ang dalawa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ang mansyong ito ay nagiging isang tahanan. Ngunit kasabay ng kaligayahang iyon ay ang takot. Takot na baka ang lahat ng ito ay panandalian lamang. Nang makatulog si Liam, lumabas si Tessa at hinarap si Adrian sa pasilyo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at doon ay nakita ang lahat ng pagod ng nakaraang mga araw. Salamat sa lahat, Tessa. Ang mahinang sabi ni Adrian. Lumapit siya at dahan-dahang hinawakan ang braso ni Tessa doon sa bahaging may bakas ng paso. Iniyuko niya ang kanyang ulo at idiniit ang kanyang noo sa balikat ng dalaga. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ng pamilya ko sa iyo. Patawarin mo ako kung nabulag ako. Tapos na ang lahat, Adrian. Ang tugon ni Tessa habang hinahaplos ang buhok ng lalaki. Pagpapatawad. Hindi dahil nakalimutan na ang lahat, kundi dahil ayaw na nilang mabuhay sa galit. Nandito na ang katarungan. Ligtas na si Liam. Stay, Tessa. Ang pakiusap ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Huwag ka nang umalis. Hindi lang si Liam ang may kailangan sa iyo. Ako rin. Umiling ng dahan-dahan si Tessa. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Hindi ko magagawa iyon, Adrian. Ang sugat ko ay malalim pa. Kailangan ko munang hanapin ang sarili ko sa labas ng mansyong ito. Kailangan kong malaman kung sino si Tessa kapag wala nang nagbabanta sa buhay niya. I can wait. Ang mabilis na sagot ni Adrian. Kahit gaano katagal, kahit gaano kalayo, bago pa man makasagot si Tessa, isang tawag mula sa baba ang kumuha ng kanilang atensyon. Ang abogado ni Adrian ay dumating na may dalang mga bagong dokumento. Sir Adrian, may natuklasan po kami sa mga files ni Doña Trinidad. Ang sabi ng abogado nang makababa ang dalawa sa sala. Tungkol po ito
sa sanggol na iniligtas ni Sofia sa sunog. Ang batang iyon, hindi po siya nawala. Ipinadala siya ng Donya sa isang orphanage sa malayo bago pa man dumating ang mga autoridad. Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Nasaan ang batang iyon ngayon? Inabot ng abogado ang isang folder. Ang pangalan ng orphanage ay Bahay Pag-asa. At ang bata, siya ay lumaking may pangalang nakatala bilang Elena. Nabitawan ni Tessa ang hawak niyang baso. Ang pangalang Elena ay ang pangalan ng kapatid ni Tessa na matagal na niyang hinahanap. Ang sanggol na nawala sa kanya noong siya ay nagsisimula pa lamang sa kanyang trabaho. Ang kapalaran ay tila may huling twist na inihanda. Ang bata na iniligtas ni Sofia, ang batang dahilan ng lahat ng sakripisyo, ay maaring ang mismong nawawalang piraso ng buhay ni Tessa. Kailangan nating pumunta roon, ang determinadong sabi ni Tessa. Ngunit habang naghahanda sila, isang anino ang nakamasid mula sa labas ng mansyon. Si Sor Remedios, na hindi pa tuluyang lumalayo, ay nakatingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng isang misteryong hindi pa lubos na nabubunyag. Ang huling katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga papel, Tessa. Bulong ng madre sa hangin. Matatagpuan ito sa dugong dumadaloy sa inyong mga ugat. Ang kaligayahan ay hindi isang bagay na basta na lamang ibinibigay ng tadhana. Ito ay isang premyo na kailangang bayaran ng matinding pagtitiis, pagpapakumbaba, at ang lakas ng loob na bitawan ang mga bagay na akala natin ay pag-aari natin. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan ni Doña Trinidad. Ang mansyon ng mga Buenavista ay tila dahan-dahang humihinga muli. Ngunit sa loob ng mga silid nito, may isang pagbabagong nagaganap. Si Tessa ay nakatayo sa harap ng malaking bintana. Bitbit ang isang maliit na bag. Ang parehong bag na dala niya noong una siyang tumapak sa bahay na ito. Sigurado ka na ba rito, Tessa? Ang mahinang tanong ni Adrian. Nakatayo siya sa may pintuan. Hindi suot ang kanyang mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng kasalanan, kundi puno ng pag-unawa. Kailangan ko itong gawin, Adrian. Ang sagot ni Tessa habang linititigan ang hardin sa labas. Kung mananatili ako rito ngayon, mananatili akong ang yaya ni Liam o ang babaeng iniligtas mo. Gusto kong bumalik sa iyo bilang isang buong tao. At higit sa lahat, kailangan kong hanapin si Elena. Lumapit si Adrian at dahan-dahang kinuha ang bag mula sa kamay ni Tessa. Hahatulan kita sa bus stop. At huwag mong isipin na hahayaan kitang mag-isa sa paghahanap sa kapatid mo. Narito ako, hindi bilang CEO, kundi bilang isang kaibigan. At baka balang araw, higit pa roon. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay ni Tessa ay bumalik sa pagiging payak sa Quezon City. Nagtrabaho siyang muli sa isang maliit na community center. Ngunit sa bawat Sabado, isang pamilyar na itim na sasakyan ang humihinto. Sa tapat ng kanyang tinitirhan, isang hapon, nagulat ang mga kapitbahay ni Tessa nang makita si Adrian na nakaupo sa isang maliit na bangko sa tapat ng isang karinderya. Ang lalaking dati ay tinitingala sa mga business magazine. Ngayon ay abala sa pagkain ng pinritong isda at kanin gamit ang kanyang mga kamay. Sir Adrian, baka hindi niyo gusto ang pagkain dito. Ang biro ni Tessa habang inaabutan ang lalaki ng baso ng tubig. Mas masarap pala ang kumain ng ganito, Tessa. Ang nakangiting sagot ni Adrian. Mas lasa mo ang pinaghirapan. At alam mo ba,
Marunong na akong magbilang ng barya para sa jeepney. Hindi na ako nawawala sa biyahe. Adrian, ang pagpapakumbaba ng isang haring natutong bumaba sa lupa para sa babaeng mahal niya. Hindi siya gumagamit ng pera upang makuha si Tessa. Ginagamit niya ang kanyang oras, ang kanyang atensyon, at ang kanyang pusong handang matuto. Kasama nila si Liam, na ngayon ay masigla na at palaging nakadikit kay Tessa. Ang bata ay muling nagsalita. Bagaman hindi pa tuloy-tuloy, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila musika sa pandinig nila. Isang araw, nakatanggap sila ng tawag mula sa Bahay Pag-asa. Ang orphanage ay matatagpuan sa isang liblib na probinsya sa Laguna. Agad na naglakbay ang tatlo patungo roon. Ang kalsada ay napapalibutan ng mga puno ng niyog at ang simoy ng hangin ay amoy sariwang lupa at ulan. Nang makarating sila sa ampunan, sinalubong sila ng isang madre. Pinangunahan sila nito patungo sa isang maliit na palaruan. Sa ilalim ng isang puno ng mangga, may isang batang babaeng tila nasa 12 taong gulang na. Nakasuot siya ng isang lumang bestida at ang kanyang buhok ay nakatali ng isang pulang laso. Tumigil ang tibok ng puso ni Tessa. Ang mukha ng batang iyon ay tila salamin ng kanyang sariling mukha noong bata pa siya. Lumapit si Tessa. Ang kanyang mga binti ay tila nanginginig sa bawat hakbang. Elena, ang mahinang tawag ni Tessa, lumingon ang bata. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang bata ay dahan-dahang tumayo. Inilabas ng bata ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang kupas na litrato ni Tessa noong sanggol pa lamang ito. Ang litratong ibinigay ni Sofia sa orphanage bago ito mamatay. Ate, ang nanginginig na tinig ng bata. Nayakap ni Tessa ang kanyang kapatid sa gitna ng iyak at tawa. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pagkakakulong sa bodega, ang lahat ng pagsisikap na linisin ang kanyang pangalan. Lahat ng iyon ay sulit na para sa sandaling ito. Ang presyo ng kaligayahan ay binayaran na ng buo. Sa gilid, pinapanood sila ni Adrian at Liam. Naramdaman ni Adrian ang isang malalim na kapayapaan. Ang pagkamatay ni Sofia ay hindi naging walang saysay. Ang batang iniligtas nito ay muling nakabalik sa tunay nitong pamilya. Gayunpaman, habang nag-aabot ng kamay ang lahat para sa isang masayang salo-salo, napansin ni Adrian ang isang huling sulat na iniwan ng madre ng orphanage. Ito ay sulat mula kay Sofia na nakatago sa likod ng litrato ni Tessa. Binasa ito ni Adrian ng tahimik. Kung mababasa mo ito, Adrian, ibig sabihin ay nahanap mo na ang katotohanan. Ngunit mag-ingat ka. Ang pulang pulseras ay hindi lang tanda ng mga bata. Ito ay tanda ng isang lihim na maaring bumago sa pagkatao ni Tessa mismo. Kumunot ang noo ni Adrian. Tumingin siya kay Tessa na masayang kayakap ang kapatid. May isa pa bang sikretong nakatago? Isang sikretong maaring maging hadlang sa kanilang bagong simula. Ang hangin ay biglang lumakas. At ang mga dahon ng mangga ay nagsimulang sumayaw ng mabilis, tila isang huling babala, bago ang tuluyang paglubog ng araw. Ang pag-ibig ay hindi kailangang bigyan ng isang marangyang pangalan. Minsan, sapat na ang tawagin itong tahanan. Isang lugar kung saan ang iyong mga sugat ay hindi na ikinahihiya, kundi itinuturing na mga pilat ng tagumpay. Ang amoy ng alat ng dagat ay humahalimuyak sa hangin habang ang dahan-dahang paghampas
ng mga alon sa pampang ay nagsisilbing oyayi sa katahimikan ng hapon. Sa isang maliit na bahay na gawa sa puting bato sa tabing dagat ng Batangas, naroon ang pamilyang binuo ng tadhana mula sa mga piraso ng trahedya. Nakalubog ang mga paa ni Liam sa buhangin habang sa tabi niya ay abala si Elena sa pagbuo ng isang kastilyong buhangin. Ang tawa ng dalawang bata ay malayang sumasabay sa ihip ng hangin. Isang tunog na dati ay tila isang panaginip lamang para kay Tessa. Nakatayo si Tessa sa balkonahe. Pinagmamasdan ang mga bata. Nang maramdaman niya ang init ng isang katawan sa kanyang likuran. Dahan-dahang ipinatong ni Adrian ang kanyang mga kamay sa balikat ni Tessa. Isang kilos na puno ng pag-iingat at matinding pagmamahal. Iniisip mo pa rin ba ang sulat ni Sofia? Mahinang tanong ni Adrian. Humarap si Tessa sa kanya. Hawak niya ang kupas na papel na iniwan ni Sofia sa orphanage. Hindi ko akalain, Adrian, na ang nanay ko pala ang unang social worker na nagtangkang maglantad sa gawain ni Doña Trinidad noong sanggol pa lamang kami ni Elena. Ang pulang pulseras na iyon, hindi lang iyon tanda ng mga biktima. Iyon ang ginamit na ebidensya ng nanay ko para subukang iligtas kami. Yumuko si Adrian. Ang kanyang noo ay idinampi niya sa noo ni Tessa. Sofia knew. Alam niya na ang nanay mo ay namatay dahil sa katotohanan. Kaya noong makita niya ang pangalan mo sa mga dokumento ng ahensya, sinubukan niyang hanapin ka. She wanted to return the justice to your family. At sa huli, ikaw ang nakatapos ng laban na sinimulan ng nanay mo at ni Sofia. Ang katarungan ay may kakaibang paraan ng pagbabalik. No. Ang nakangiting sabi ni Tessa, bagaman may luha sa kanyang mga mata. Sino ang mag-aakalang ang batang iniligtas ng asawa mo ay ang sarili kong kapatid? Na ang pagpunta ko sa mansyon niyo ay hindi isang pagkakamali, kundi isang pagtawag ng dugo. Hinawakan ni Adrian ang mga kamay ni Tessa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Wala na si Mama sa buhay natin. Ang mga Buena Vista na kilala sa takot at kapangyarihan ay wala na rin. Ang natitira na lang ay tayo. Isang pamilyang hindi binuo ng pirma sa kontrata, kundi ng mga pusong handang magsakripisyo. Dahan-dahang lumuhod si Adrian sa harap ni Tessa. Hindi dahil sa utos, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa isang panunumpa. Inilabas niya ang isang simpleng singsing. Hindi ito kasing laki ng mga diamante ng kanyang ina. Ngunit ito ay gawa sa purong ginto na may nakaukit na isang maliit na puso. Tessa, hindi kita kailangan bilang yaya ni Liam. Hindi kita kailangan bilang empleyado. Kailangan kita bilang katuwang sa pagbuo ng isang mundong puno ng katotohanan. Maaari ka bang manatili sa piling namin habang buhay? Hindi agad nakapagsalita si Tessa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila isang ibon na sa wakas ay nakalaya mula sa hawla. Tumingin siya sa mga bata sa pampang. Tumakbo si Liam patungo sa kanila. Hiningal ngunit may malawak na ngiti. Mama Tessa, Papa, tignan niyo po. Sigaw ni Liam. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng buhay. Ipinakita ni Liam ang kanyang bagong drawing. Hindi na ito mga pulang bilog na nakakatakot. Isa itong larawan ng 4 na taong magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Sa gitna ng drawing, may isang maliit na pulang pulseras. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakatali sa pagitan ng kanilang mga kamay. Isang simbolo ng pagkakaisa, hindi ng pagkakaalipin. Niyakap ni Tessa si Liam at pagkatapos ay tumingin kay Adrian na naghihintay pa rin ng sagot.
Opo, Adrian. Mananatili ako. Dahil sa wakas, nahanap ko na ang tahanan na hindi ko na kailangang luhuran para lamang tanggapin. Nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at madamdaming halik habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot tanaw. Nagiiwan ng kulay kahel at lilang langit. Ang kadiliman ay dumarating. Ngunit hindi na sila natatakot. Dahil alam nila, sa bawat gabi na daraan, may isang oyayin ng pag-ibig na magbabantay sa kanilang pagtulog. Ang pulang pangako ay natupad na. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad na mas malakas pa kaysa sa anumang apoy. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi kailanman tuluyang mawawala. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga ito ay nagiging mga pilat na nagpapaalala sa atin kung gaano tayo naging matapang sa gitna ng unos. 3 taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw sa Quezon City ay tila may dalang bagong pag-asa habang ang mga bata sa tahanan ni Sofia, isang bagong ampunan at center na itinayo ni na Adrian at Tessa, ay masayang naglalaro sa malawak na hardin. Hindi na ito isang lugar ng lihim at takot, kundi isang kanlungan ng katotohanan. Si Tessa, na ngayon ay isa ng lisensyadong social worker at katuwang ni Adrian sa pamamahala ng kanilang foundation, ay nakatayo sa ilalim ng isang malagong puno ng narra. Pinagmamasdan niya si Elena, na ngayon ay isang masayahing dalagita at nangunguna sa pagtuturo sa mga mas maliliit na bata. Ang kanilang pagsasama bilang magkapatid ay naging pundasyon ng lakas ni Tessa. Sa isang sulok ng hardin, naroon si Adrian at Liam. Ang bata, na ngayon ay 8 taong gulang na, ay hindi na ang tahimik na batang takot sa sariling anino. Nakikipag-usap siya ng maayos, tumatawa, at ang kanyang mga guhit ay puno na ng mga kulay ng bahaghari at bulaklak. Mama Tessa, halika po, tignan niyo ang ginawa namin. Sigaw ni Liam habang kumakaway. Lumapit si Tessa at naramdaman ang kamay ni Adrian na dahan-dahang humawak sa kanyang bewang. Ang ganda, Liam. Parang ang saya-saya ng mga tao sa drawing mo. Papuri ni Tessa. Kasi po, happy na kaming lahat. Simpleng sagot ng bata bago muling tumakbo patungo sa kanyang mga kalaro. Sa gitna ng kanilang kaligayahan, hindi nakakalimutan ni Tessa ang naging presyo ng kapayapaang ito. Minsan, sa isang buwan, binibisita niya si Doña Trinidad sa loob ng pambansang bilangguan. Ang matandang babae ay nananatiling matigas. Tumatanda nang nag-iisa sa likod ng mga rehas, ngunit ang puot sa kanyang mga mata ay unti-unti nang napapalitan ng isang malalim na kawalan. Pinatawad mo na ba siya? Tanong ni Adrian habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, Adrian. Sagot ni Tessa habang nakatingin sa malayo. Ito ay para sa atin. Para hindi na natin bitbitin ang bigat ng galit niya sa ating mga puso. Ang katarungan ay naibigay na ng batas. At ang kapayapaan ay ibinigay na natin sa ating mga sarili. Ito ang huling aral na iniwan ng kanilang kwento. Ang tunay na pamilya ay hindi palaging nasusukat sa dugo o sa pangalang dala mo. Minsan, ito ay nabubuo sa gitna ng sakripisyo, sa pagpiling manatili kahit mahirap, at sa lakas ng loob na sabihin ang totoo kahit ang buong mundo ay nakaluhod sa kasinungalingan. Nang sumapit ang gabi sa loob ng kanilang payak, ngunit mainit na tahanan, muling kinantahan ni Tessa si Liam ng pamilyar na oyayi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kanta para pawiin ang takot,
kundi isang awit ng pasasalamat. Matulog na, munting anghel. Ang bukas ay puno ng liwanag. Habang dahan-dahang pumipikit ang mga mata ni Liam, naramdaman ni Tessa ang katahimikang matagal niyang hinanap. Ang pulang pulseras ni Sofia ay nakatabi na sa isang espesyal na kahon, hindi na bilang isang ebidensya ng krimen, kundi bilang isang paalala na ang pag-ibig ng isang ina ay kayang tumawid sa kabilang buhay upang protektahan ang mga naiwan nito. Nahanap na ni Tessa ang kanyang boses. Nahanap na ni Adrian ang kanyang paningin. At higit sa lahat, nahanap ni Liam ang kanyang tahanan. Dito nagtatapos ang kwento ng Ang Pulang Pangako. Isang kwentong nagsimula sa isang luhang nakaluhod at nagtapos sa isang ngiting nakatindig ng may dangal.